Marami sila, nargabyado tayo, kukumbida ng mga scooter. Buong Pasay, kukumbida. Lalong nagkagulo dahil marami, namumbida rin yung mga kalaban. So, hindi yan maiwasan na talagang puro riot. Hanggang sa dumating na yung punto siguro, nagsawa na rin, nanahimik na. Kasi naubos na rin sa nakulong, saka binabagan siya. Pag naitataka, makukulong ka ng sambon na may para maiwasan lang ba yung ang ginagawa ng mga pulis, para maiwasan yung ganyang riot, may tato ka, may tataka, kukulong ka, bagan siya tatak ang tawag doon, 3 buwan yun. Hindi maiwasan 3 buwan na tahimik. Basta't may tato ka, may tataka, pasok ka. Nung mga panahon ko, 1968, 70, patapaan yun, hinuhuli talaga yung may mga tatak. Eh ngayon, hindi na eh. Kasi, Kahit ano lang po. basta't may tataka nun, huhulihin ka. Bagan siya tatak 3 buwan. Dahil bakit? Ngayon, kung minamalas kang may kaso ka, maanong kat yun. Doon ako simula sa ganun. Parayot-rayot. Bandang ko, naisip ko, ano nangyayari sa akin? Nangisipagpatan ako. Wawenta. Walang kwenta. Nakulong ako, lumaya. Nung lumaya ako, sabi ko, babaguhin ko na yung takbo ng buhay ko. Binago ko nga. Nag-level up. Tinitira naman namin yung ano na mga ahensya, baysanglaan, money changer, hanggang dumating ang puntong bangko na. Pero itong buong Metro Manila, Makati, Quezon City, Manila, Caloocan, Novaliches, kung saan. Pero bandang huli, sawa rin ako kasi may pera ka nga. Patakbo-takbo ka naman. Kasi ang hinahabol ng mga pulis, hindi yung ikaw eh. Yung perang na-hold up mo. Yung habol nila, lahat malakihan. Nung araw, makakuha ka ng 2-4 na milyon sa bangko, laking pera na yun. Napakalaking pera na yun. Pero hindi naman ibig sabihin, apat kayong tumira, eh, tigi 1 milyon ka, hindi ganun. Marami yung party-party. Halimbawa, kayong 4 yung pumasok. Merong backup, merong. Kompleto yan. Hindi basta yung tira-pasok. Hindi kami ganun. Hindi tira-pasok. Malinis. Bali nagsimula kayo, 17 years old. Oh, 16 pa, doon ako Mga ganun po, no? Tapos ang umpisa, yung patuto kalawit, yung tinatawag na tir-tir, pa-jeep-jeep, bus. Pero na-realize ko na wala rin eh, kasi unang-una, mahirap din yung madadali mo. Kawawa naman, lalo na tumitira kami ito yung sahod. Sabi ko, hindi ba tayo, ako nakukonsesya ka ako, bakit to sa, kasi yung pinold up natin, sahod. Kinakantsawan ako ng mga kasama, mukhang nagbabait-baitan ka na. Hindi, isipin nyo tayo kaya nang hold up para sa pamilya natin, di ba? Ako, hindi para bisyo. Iba yung sa bisyo, iba yung sa pamilya ko. Paano naman yung na-hold up natin? Parehas yun. Ay, anong gagawin natin? Doon tayo sa kinuha natin, wala pang 4 na oras, babayaran ng Bangko Sentral. Wow, big time. Paano natin gagawin? Siyempre, mag-iipon muna tayo. Bili tayo ng mga gamit natin. Hindi naman tayo basta-basta papasok kay Tete. Meron 45. Meron kang mahaba. Pagpasok sa una, may iksi para makapasok ka. Bandang ulit, sasabayan ng mahaba. Dapaan lahat yan. Noong araw pa, madaling pasukin ng isang bangko. Alam mo kung bakit? bakit? Nagtitipid sila sa gwardiya. Yung araw, isang bangko, isa lang ang gwardiya. Sa loob ba, tiga bukas ang pinto. Kahit anong hold up isang gwardiya lang. Kang napakadali. Kumbaga sa maning-mani. Hanggang, yun na nga, nadala na yung mga bangko. Kasi nung araw, pinakamababang makukuha mo talaga 4 na milyon sa bangko. Malaking pera na yun. Nung araw, cash yun. Yung mag-withdraw, yun ang pang-ano. Kasi kung malaki naman, magsasabi ka kagad kukuha ko ng 1 milyon, gano'n. Magsasabi ka sa na mag-withdraw ko ng gano'n. At least, pagdating mo dun sa bangko, nakahanda na. Gano'n ang pag-withdraw sa bangko. Kami naman, kung ano yung abutan namin doon, titiyak naman namin kahit paano may 4 na milyon. Kung halimbawa may nag-withdraw, hindi naman kagad mauubos ng ganun kadali ang pera. Saka bukod doon sa nag-withdraw, meron namang nag-deposit. Nagsimula yun sa pakalakalawit hanggang makadisgrasya. Kailangan ibig sabihin ng kalawit, 1 tao lang hold upin mo. Pero yung may relo, may singking, kompleto, may kwintas, medyo makapalang pirata. Tawag doon tuto kalawit. Bandang huli nga, yung tir-tir, yung pa-jeep-jeep, pa-bus-bus, 4 kayo doon, mga 4 ganyan, 5 kami. Sa bus, ganun din. Pero nakakasawa kasi naiisip ko, paano naman itong mga pag-uwi nitong mga to? Kahit na ganito ako, may konsensya ako. Sabi ko nga sa mga kasama ko,
total, nagluloko din lang naman tayo. Doon na tayo sa malakihan. Doon nagsimula yan. Ipon kami ng pera, bili kami ng gamit. Kasi pag may pera ka, madali ka makabili ng gamit eh. Marami kasing mga nagtitinda ng baril ng mga panahon na yun. Kahit naman ngayon eh, may pera ka lang. Kahit anong klaseng ng baril, makakabili ka. Katapat ng pera lang. Lo, ito, ano po yung nauna, Lo? Yung, di ba, meron po kayong kinakwento kanina na nakadali kayo ng riot. Tapos, yung nag-upgrade na kayo ng hold-up ng bangko. Alin po nauna, Lo? Hindi, nauna yung pagsama-sama ko sa mga tutok kalawit at soldat. Yung nakadali ako, personal na awa yung pangkat eh. Oxo versus Sputnik, gano'n. Kaya lang namang riot magpapasak ako. Siyempre, ako mga riot yan eh. Pag hindi ka nanak, patay ka. Hindi personal na away ba? Away ng pangkat. Pangkat sa pangkat. Pangkat sa pangkat. Bata pa ako lang, 16. Ayaw nga kasama ng mga matatandang, paano kung mararanasan bubuntot ako sa kanya, nagugulot sila. Nakambulan, nandun ako. Pero may katigasan din ng ulo ko eh. Kasi ako mismo ang gumawa ng destiny ko, ng ko eh. Tandaan na po. Oo, ng kinabukasan kung anong gagawin ko. Parang doon nakatutok yung ko eh. Parang, ayaw ko ba, masaya akong gano'n. Nasa tanigil lang ako sa pag-aaral. Sumama na akong tuluyan gumawa na ako ng labag sa batas. Ng makulong, makalaya, makulong. Bandang uli, yun na nga. Hindi ko lang mangyari to. Level up. Bali nung nakadali po kayo nung riot, nakalaya din po kayo? Oo naman. Taon po ba? Mga 2 taon lang, lamaya na ako. Kasi riot naman yun, hindi naman personalan. Kaya lang, nakapagka homicide. Kahit ba sabihin natin riot mababa pa yun. Ngayon, pag nakapagka, mababa na yung mga 10 taon. Yun po ang unang beses nyo na makadisgrasya? Nga yun. Doon nung simula yun. Sabi ko, ganun lang pala kadali. Kaya lang iniisip ko, paano kung ako? Madali. Hindi ko na iniisip yun. Ginawa ko, ingat lang na ingat. Sabi ko sa mga kasama ko sa mga kusa ko, walang mangyayari sa buhay natin Puro riot na. Pera tayo. Gumawa tayo ng pera. Mga kababata ko, talagang solid kami. Sabay-sabay kami naglakihan sa lugar na yan. Sige! Mula kami sa mga pawn shop, nasa palaki ng palaki, hanggang sa makilala kami ng mga matatandang mga huldate, mga binigtan, kinuha kami. Siyempre, mga kabataan, mainit kami yung pambato. Pero parehas naman ng patihan. Parehas naman. Kasi kung hindi parehas, iwanan namin. Parehas naman. Nakakuha ng 4 milyon. Hati-hatiin yun. Kung ilang kayo, pag-hati-hatiin yun. Hindi yung sa akin malaki, sa'yo maliit. Hindi ganun. Walang ganun. Hindi totoo yung sa pelikulang may nakakalamang. Hindi kayo magtatagal, mag-iwahiwalay kayo. O ba magpatagal pa kayo. Dumating din po ba sa punto, Lo, na nagkaaway-away kayo ng mga... Hindi. Basta nakaramdam ako ng hindi magandang kasama kayo. Gusto sumama sa akin. Humiwalay ako. Maraming beses na yung puntong gano'n na putagis na yan. Hindi maganda yung partiyan. Humiwalay ako. Kaya naman natin gumawa Pag kinukulang kami ng gamit, manghiram. Gano'n lang kasimple yun. Kaysa naman sasama ka dun sa na hindi pares, na buhay natin ng nakataya dyan, hindi Tapos lamang sila, hindi tama yun. Kung mo tayo mga bata, nagkakapera sila dahil sa atin. Kasi sa mga pelikula po, napapanood namin, at saka sa mga ibang istorya naman po, sila rin po nag-aaway, nag-uunsihan, nagtitirahan. Yun siguro dyan yung sa tinatawag natin hindi magkasundo sa partiyan. Halimbawa, tayo isang grupo, magulang ka, hindi naman kami magulang, pero isa lang ang madalas na sabihin, hatiin natin ang parehas yan. Pag pinagpilitan nila, tayong blues yun. Ay nakahanda naman kami lumaban. May buhay natin ng kapalit yan. Ano ba, 4 milyon, 3 milyon sa inyo, 1 milyon sa akin. Wow! Hindi pwede yun. 2 milyon sa inyo, 2 milyon. Iwalay tayo. Kasi gano'n lang kadaling makipag-negosasyon. Pero pag pinagpilitan nilang, eto yung sa amin kasi kanina hindi. Baka kunin pa namin yung sa inyo, kunin pa namin. Kasi kainitan namin kayo, magulang kayo. Pero kung baga may hinanatuhod yun. Kami nagsisimula pa lang. Pag-graduate na sila. Pagkalabit lang, baka matagal, mauunahan ka na. Pero yun ang totoo nun. Sanay nga kayo, pero tumatanda na kayo. Lahat ng bagay lumilipas Lahat ng bagay lumilipas. Yung kainitan mo, lahat lumilipas yun. Bumabalik sa normal. Mga gaano karami na yung bangko po na tingin ninyo estimate lang, no? Kung nasa bahay lang tayo, pakikita ko sa yung haba. Pakita mo, puro pangalan ko nakalagay. Mga dyaryo yan, no?
Tama eh. Dyaryo. No? Lahat ng bangko ata pinatong na sa akin. Kasi may mga pulis na loko-loko rin eh. O huwag naman kayo magalit, mga reporter na pinasisikat ka. Tapos pag sikat ka na, gagawin ka ng pelikula, sila kumikita rin. Bibigyan ka. Ganon. Wag, hindi naman lahat ha, hindi ka magagalit. May ganon. May ganung lakad po nung araw. Na, Lolo. mga pasisikatin ka ng pasisikatin. Sa akin nangyari na, pinasisikat ako na. Bandang uli, sasalvage na ako. Matunog ako. Maghanapan tayo. Tago-tago muna ako. Ano ako? Lalaban ako sa inyo. Kayo, legal na nakabit-bit ng baril. Ako, magbibit-bit lang ako kung kinakailangan ko magbit-bit. Ba, hindi pwede yun. Tago-tago muna. May mga magagaling na reporter, pero may mga reporter na wag tutulong sabi ko, kaya sasamahan ko, na instead na yung katotohanan may dagdag eh. May dagdag sa totoo lang. Ako, kaya nga ako minute ng minute, gano'n ang ginawa sa akin. Pinasisikat ako. May bumulong sa akin, manahimik ka na muna, nakagano ka na, nakalinya ka na. Tago-tago muna. Pag napong nyo ko, di yari, hindi nyo ako mapong. Ang galing ko, pati anino ko, tinatago ko. Paano nyo ako makikita? Putagis na yan. Pag wala ka natutunan sa buhay mo, madali ang buhay mo. Kailangan talaga, pag naglulo ka kami, kasamang konting pag-iingat. Hindi yung puro tapang. Yan ang sinasabi ko nga sa mga kasama ko. Hindi puro tapang, gamitan nyo ng utak. Pag puro tapang, mapapadali ka yan. Halimbawa, ang kalaban natin is 10. Tayo 6 eh. Mga pulis ko, lalaban ka ng maliban na lang talaga kung kinakailangan. Pero kung kinakailangan umatras-atras, hindi pwedeng lumabang ka ng 10 laban sa 6. Ay, hindi pwede yan. Meron kayong isang insidente na bulilyaso yung lakad po ninyo? Marami. Kasi hindi ko alam, napasukan kami ng hudas. Naitimbre kami. Pagpasok pa lang, 2 patay sa amin. Kulasan kami. Kapag napasukan ka ng hudas, rebulyaso. Paano nakakapasok yung hudas, Lolo? Abay, mga dapat din, mga loko din na binata-bata ng mga pulis na bakote, kinuwang tao. Asset, parang gano'n. Binata-bata, pag kumita ang pulis, kita din siya. Legal pa. Legal pa siya, di ba? Doon nagsisimula yun. Kakapera na ako. Kaya lang, dapat laging palingalinga ka. Yung pamilya mo, tago mo na, pati anin nun. Dahil iba gumanti ang mga loko. Hindi naman kita pinakikialaman eh. Pinakikialaman mo kami. Isang beses ka lang maghudas at nalaman ng pangkat. Nakatimbre ka na. Markado ka na. Markado ka na. Sabi nga ng Amerikana, Judas must pay. Must die like a rat. Sabi nga. Ang isang Judas eh, mamatay ng katulad ng isang daga. Judas ka eh. Marami kang pinapahamak eh. Maraming beses kayo nakaranas ng panghuhudas, no? Marami na rin akong dinaling ganon. Kasi ikaw nag-iisa, kami marami na hinuhudas mo. Paano nyo nalalaman, Lo, na Ay, madaling malaman naman kung sino yung hudas. Madaling malaman yun. Hindi na kailangang i-memorize pa kung sino. Eh, kung may mga ang pulis may mga intelligence na kami mga masasamang tao, meron din naman kami mga intelligence. Parehas lang yun eh. Ang kaibahan lang sila legal magdala ng barel. Kami hindi legal magdala ng barel. Kasi hindi ka naman pulis eh. Pero sa akin, pag nakasukbit ang barel ko, kunin mo na lang, kailangan patay ako. Ganon din naman, papatayin niyo ako. Ilalaban ko na to. Kaysa naman putos, tatanggapin mo na ako, kinuha na yung baril. Maraming beses na yung ganyang insidente, nakikita ng 2 mata ko. meron kayong isang insidente ng pang-hold up sa bangko na hindi nyo makakalimutan, Lo? Pagpasok pa lang, niratrata na yung mga kasama ko, 2 kagad yung patay. Yun pala, may hudas na nakatimbre na kami. Alam ba, bukas papasukin namin ng alas 10 ng maga. Madaling araw pa lang, ando doon na yung mga kasuot ng mga empleyado, kunyari. Andyan na yung mahaba. Pagpasok mo doon, para kang, siguro, ganun mo na yung katawan mo, Wala, hindi ka mabubuhay. Puro pulis na pala yung karap mo eh. Baga naka-civilian. Pero meron din mga empleyado ng mga babae doon para hindi halata. Kasi kung puro naman lalaki, mahalata mo, bakit walang empleyado? Walang babae dito. Mahalata mo naman eh. Kasi sabi ko nga, kung mga pulis may intelligence, meron din naman kami. Kasi paano namin papasukin yan kung wala nagbibigay sa amin ng informasyon? O ganito makukuha nyo. Karamihan ng asset namin, manager na napagtatalo sa casino. Gagawin niya, ipa-hold up kasama na yung mga napatalo niya. Hindi
may isang gwardiya na tinanggal o ano, na hindi nagustuhan ng ano, dating gwardiya doon, nagbibigay ng informasyon. Yun ang kadalasan na asset na ano, nagbibigay ng informasyon. Pero kadalasan, manager, empleyado. Inside job, parang gano'n. Kadalasan. Pero nung panahon ko, kasi kaya ko nasabi yan, nangyari na sa akin yan. Ha? Kaya sabi ko, brother, bakit pinaano mo? Kaya sabi niya, wala akong ibabayad, palalabasin ko lang na. O sige, bilang tulong ko sa'yo, sabi ko lang na na-hold up pati. Lataan na yan. Manager, nagpapa-hold up noon. Hindi, empleyado na hindi nagustuhan ng kanila nila. O yung gwardiya. Yun lang mga nagbibigay ng trabaho sa amin. Hindi mo pwedeng papasok ka doon, walang informasyon. Ano yun? Papakamot ka? Yung napapanood natin. Bagay, mayroon palang gumawa niya mga ganyan, yung Bagets Gang, kung naalala nyo. Yung mga bata, yung Bagets Gang, walang informasyon, pasok ng pasok yun. Pero sumikat yun, dahil ang daming, kasi nung araw kasi, sabi ko nga, ang daming hold upin ng bangko, kasi nagtitipid ang bangko, isa lang ang gwardiya. Eh ngayon, tutalis na yun sa isang bangko, mababa, 10 gwardiya, 2 sa harapan, doon sa loob, naka-civilian, puro mo na naka-45. Mahirapan kang hold upin, magkakamatayan lang. Eh, hindi naman maganda yung papasok ka, may mamamatay. Kukuha ka ng pera, kailangan buhay. Buhay ka, hindi yung tira pasok. Kumbaga pera lang po talaga. Pera lang talaga. Ang lakad po. Saka ako sa grupo ko, galit ako dun sa kinuhanan natin ng pera. Mga ano ka pa sa mga manggumulestya ka pa sa babae. Ay mamamatay ka lang sa akin, dun mismo babatayin kita. Ginawa ko na yun. Putang ina mo ka. Naklaki ng pera natin. Paglabas natin, kahit 10 putang ina kamukha pa ng sinong ate, yasis, kung sino mga magagandang babae niya, kunin mo, may pera ka eh. Pero yung empleyada, mangulisayin mo, hindi ko pinaintulutan yun. Pinaintulutan yun. Kasi ako kahit ganito, kaya ako nagkakaganito. May asawa ko, may anak ako, may kapatid ako, mga babae. Kaya ako nagkakaganito dahil sa pamilya. Pero yung magmamanyakis ako, putang ina to. Unang-una, putang ina, ganda ko naman lalaki. Oh. Alam mo, may pera naman. Hindi nga, bakit ganun? Kaya pinagsasabihan ko eh. Tangina ka, para ka namang, pagkatapos ito, kahit mga 2, 3, kunin mo lahat, pinakamagandang babae, may pera ka eh. Huwag yan. Kinuha na natin ng pera eh. Pati ba naman yung puro yung babae mo, kukunin mo. Doon ako galit eh. Paano ginagawa yun? No? Eh, di ba limitado yung oras nyo doon? Oo, mataas na yun. 5 minuto, pagbangko. Paano ba siya mamumulis? Ha? Paano pa niya magagawa yung pamumulis? 5 minuto? Mabilisan, gano'n? Mabilisan din. Eh baka ikaw, nakatawa ka dyan sa ano, habang kinukuha minilimos mo yung pera, eh, putang kaliwang kamay mo naman. Ganun. Marami paraan. Doon ako galit sa mga ganun. Galit ako sa ganun. Ibig sabihin, Lo, yung kinukwento nyo kanina, yung mga, kunyari, manager ng bangko, yung pera na ginamit niya, pinang kasino niya, doon niya ipantatapal. Oo. Papalabas niya na nakasama sa... Yung sa akin, sinasabi ko lang, ganun kadalasan ang nangyayari. Pero ngayon, hindi, wala nang hold upan eh. Nung araw naman Nung araw yun. Lo, paano nila kayo nakokontak? Okay, maraming paraan na doon din yung kumontak ng isang taong nangangailangan ma-resolve ang problema. Nakakakontak yan. Hindi problema. Pera lang. Madaling kumontak. Kahit anong klase, mamamatay tao, kidnapper. Tapos yung isa naman po, gwardiya or empleyado na nakaranas ng hindi maganda. Isa pa yun. O kung hindi man talagang kailangan ng pera. Yung pinakahuli nga, tinanggihan ko eh. Itatakbo niya ang buong pera, sakay sa sasakyan. Pero siya lang sa sasakyan. Makita lang, sabi ko, ano ko bali? May papayag na gano'n. Isa ka lang sa sasakyan, wala kang kasama, nasa yung pera. Kami nasa ibang sasakyan. Iba yun. Siyempre, tangin yan. Susuluhin mo. Susuluhin mo sigurado. O pagdating doon sa lugar na pupuntahan natin, andun na yung mga contact mo din. Ay, hindi ganun. Sa tulad ng sabi ko nga, yun lang naman ang kinakatakutan ko, yung mga hudas. Hindi kontento ba? Ilalaglag mo sarili mong kasama sa pera. Meron ba kayong insidente na nabulilyaso kayo, no? Marami. Pwede. Yung nga, yung sabi ko nga na timbrado na, o masama loob na, nakatimbre na. Pagpasok sa loob, andun na yung mga pulis, naka-civilian, naka-uniforme ng ano. Eh, siyempre, yung mga hold up, yung mga naka-schedule na kung sino yung nakapapasok, nalaban na yun. Nalaban na. Pero, ang kabyado, kasi pagka bunot yun ng baril, naraparte na kaya nun. Ando doon na, naka-forma na sila. Nakapwesto na. Nakaporma
nakapwesto na. Itong mga nasa labas, meron na rin dun. Meron na rin. Anong gagawin mo? Lalaban ka na ng pantayan. Hanggat may lupa, tumakbo ka na. Dahil maubusan ka ng bala eh. Sa dami ng ang mga pulis, hindi nanguhuli na nag-iisa. Marami yan. Hindi sila yung 2, 3. Maliban na lang siguro kung kinakailangan kunin nila. Bahala na sila, ganon. Pero Pero saan naman nakatago kadalasan yung mga pera? sa vault, ang unang kinukuha namin yung manager eh. Bago mo naman pasok yan, inaalam mo kung anong saan nakatira yung manager, kung ilan silang may hawak ng kombinasyon. Hindi naman pagpasok mo doon, nakuha mo isang manager eh, ang hawak niyang kombinasyon, halimbawa, may 2 lang, paano mabubuksan yun? Kaya nga sabi ko, hindi tira pasok, kailangan malinis. Yung magbibigay ng tip, eto, hawak niya yung 2 kombinasyon, yung 2. Sa bangko, hindi yung isa lang ang may hawak ng kombinasyon. Hati-hati. May hawak siya, oo. May hawak siyang kombinasyon, pero kung halimbawa 6, bago mabuksan, 2. Tayong 2 sa kabila, sa kabila, 3 sila. Hindi mo mabubuksan. Paano tinitipo nyo sila lahat? Oo, siyempre, kasi may nagbibigay naman ng tip eh. Hindi mo naman pera. Hindi mo naman pera, ibigay mo na. Huwag na tayo magpahirapan. Yung magbibigay ng tip, ibibigay sa amin kung sino may mga hawak ng kombinasyon. At sa oras ng trabaho na, yun na, hawak namin yung may hawak ng kombinasyon. Dahil pag bisala yung binigay mong kombinasyon, ayun kagad sinasabi namin, pag bisala, patay ka. Hindi mo naman pera yan. Samantalang pag tama yung binigay mo, buhay pa siya. Pero pag bisala, buhay namin ang patay ka. Doon sa vault mismo ko yan. Yung manager mismo, alam ba, 3 may hawak. Ang magbubukas, yung mismong ando doon sa office, tapos yung 2 pa, kukunin mo na doon. Ngayon, pag yung binigay nilang numero at hindi tama, yari sila. Kasi inaksaya mo ang buhay namin, ang oras namin, pati buhay namin, delikado. Kailangan sa bangko, mataas na yung 5 minuto. Pag lumagpas ka doon, delikado na. Ibig sabihin, Lo, kailangan yung mga manager nandun din sa bangko nung oras na yun. Bago mo naman pasukin yung ayos na, malinis na. Nakatimbre na lahat. Ayos na, hindi pwede yung hahagilapin mo pa. Kaya nga sabi ko, pag mali yung binigay mong kombinasyon, wala ka ng asawa, wala ka ng mga anak. Kumbaga nandun din yung manager na nagtimbre sa inyo. Andun. Kasi pag wala ka dun isa ka na sa prime suspect. Andun ka, prime suspect ka pa rin. Kasi alamin ng pulis yan ano ba ang buhay nitong madyan to? Ilan ba asawan to? Ilan ba ang kabit nito? Saan ba nagpupunta sa gabi doon, sa kasino? Doon lang dali ka na Hindi, wala kang lusot eh. Walang lusot. Hindi ka makalusot ka siguro, oras lang. Grabe yung istorya ni Lolo. Pero Lo, meron kayong insidente na nang-hold up kayo na nahuli kayo or nakulong po mo kayo? Meron, pero patay. Paano patay? Kasi pag nagpahuli ka, bilang mo na yung sarili mo sa patay. Paulit-ulit kang bubugbugin. Lahat ng mga kaso sa Metro Manila, pipirma mo na grupo mo ng hold up. Papatong sa'yo. At pag hindi mo ginawa yun, sasampu lang ka, isa sa pamilya mo. Nangyari na yan sa Corotong Baliling na pinatay yung kapatid niya. Doon pa mismo sa sasakyan ng pulis. Kasi sa kanya pinatago yung pera. Kaya ko nasabi yun kasi bakit wala na rin yung mga pulis na yun na nagretiro na yan. Patay na rin yun. Si Nonoy Suronda, kapatid niya doon mismo din na pinapasakyan. Kasi siya may hawak ng pera, hindi niya binigay talaga. Mas ginusto niya yung mga patayin na lang siya. Ganon din ibibigay mo din tapos uhulihin pa yung mga tao, wala na kayong pera. Hindi, kaya mo ng sakripisyo ang tawag doon. Kumbaga sa binigay ko na sa inyo, pati ba naman buhay ng mga kapatid ko, ng kasamaan mo Papatayin din yun Ikaw ba naniniwala kang nakakuha, nakuhaan kami ng 4 milyon. Hindi dinideklara ng pulis sa 4 milyon. Mataas na i-deklara 1 milyon, 2 milyon, kalahati sa kanila yun. Ito lang nakuha namin. Kung dati din yung mga tinamalintik na yun Hindi naman lahat Hindi naman lahat. Kasi Nung araw din. ang pulis, nung araw, kaya ka hinahabol. Sa loob ng 2 linggong hindi ka makukuha, hindi ka na ihabulin nun. Alam mo kung bakit? Bakit? Gusto yung pera mo. Pero una, 2, 3 araw, hahanapin ka na nun. Para mabawi yung pera, sa kanila yung pag nabawi. Isang insidente, sabi nga nung inold up namin, Chinese, pansweldo yun Hold up, wala yung pera namin. Wala yung pera.
Eh, kinuha na. Kami naman, hindi naman kami makapagsalita. Hindi naman kami pinagsasalita ng putang yan. Pero ako hindi. Ayun o, nasa kanila, hanapin yung pera. Pinaganon ko. Nasa kanila sila, nakinabang eh. Bugbog sirado ako mamaya, bubugbugin uli ako niya. Dami-dami na. Kahit sa Galo, sinasabi ko yan. Nasa kanila ako yung pera, wala pa. Kaya ang dami kong atraso. Bakit pahuli ako sa inyo? Ang galing ko magtago. May dala-dala akong supat, pati anino ko, hindi mo makikita. Kaya lang yan. Eh, mga pulis, hindi ka bibigyan ng pagkakataon, lalo pag may atraso ka. Mga armored car, Lo. Tumitira din kami nun. Nung una, hirap kami kasi, pero bandang huli, nakuha namin kung paano yung taktika na. Kasi pag nilatata mo ganun, hindi naman tatalab, in-importin mo, doon sa bubungan. Ang bubungan hindi sa bulletproof. Doon sa bubungan, pop. Pero ngayon, lahat ng armor ka, pati bubungan, bulletproof na. Kaya, may nabalitaan ka ba, hindi lang mga 30 taon, 50 taon na, o sabi natin, 10 taon na lang, na-hold up na armor ka, di ba wala? Eh, paano mga, hindi lalabas yun? Busin nyo na bala nyo, magkagutom-gutom kami dito. Hindi kami lalabas dito. Eh, hindi katulad nung araw, yung armor car, tinatalaban sa bubungan. Yung dito, bulletproof, pero yung sa bubungan, ngayon, kompleto na. Eh, Lo, paano na po kayo nabilanggo or nakulong? Yung? Paano na po kayo, dumating ba sa punto na nakulong kayo dahil dyan sa, ano? Or nahuli Oo, po no. kayo? Kwento niya nga, Lo. Nakulong lang sa Muntinlupa. Bakit kayo nakulong, Lo? Paano nangyari? Tinabaho ako ng mga pulis, tapos isa sa kasama ko. Budas? Siyempre, kahit anong tapang mo, pag binulaga ka, hindi ka makakaano. Kasi sa mga 10 tao, nakaganon tutulog ka, nakatutok na. Konting balikwas mo, gano'n sa inaano yung unan mo, dahil ando doon yung baril mo. Nakahiga ka, nakatutok sa'yo ng ganyan. Paano nangyari yan, Lo? Pwede niyo i-detalye? Yung nga yung may naghudas, tinuro kung saan ka nakatira, paano ka makukuha sa oras na yun, paano oras na dumadating sa'yo, natutulog. Lahat ng impormasyon, kasama mo rin ng maghuhudas. Walang tigalabas na kundi kasama rin. Na nabakote, ibig sabihin na ba, nahuli, hindi nakayanan yung bugbog. Yun, binibigay. Eh, ako hindi naman sa pagyayabang, nabakote ka na yan. Huwag mo nang isipin mabubuhay ka pa. Iligtas mo na lang yung mga kasama mo, kahit pa paano, yung misis mo maiiwan, maaabutan. Pero pag ganun binigay mo, di lahat kayo, wala nangyari. Ibig sabihin, Lo, meron kayong kasama na nahuli. Marami na insidenteng gano'n na... Tapos tinuro po kayo. Wala eh, tinuro ko na. Saka hindi ka naman huli ng mga kalabang ka. Kadalasan kukunin ka madaling araw. Sarap ng tulog mo. Eh ako, pag ganyang galing sa trabaho, pag natutulog ako, nakasapat, ready to go na ako. Eh putang na, pagtalong mo sa andun daming pulis. Doon sa kusina, dahil mo, yung buong bahay mo, puro pulis. Surrender ka. Kasi pag kinuha ka ng pulis, sigurado hindi ka na makakalusot. Kasi hindi naman sila papasok ng 3, 4, 5. Marami yan. Sisigurado yung makukuha ka. Isa lang ang makuha na sa inyo na tumira doon sa bangkong yan. Hindi mo makakayanan, bibigay yan. Bibigay ka. Ikaw ba naman pakainin ng tayo dyan na out of order na 1 buwan eh. Kung kinukutsa na, paiinumin ka ng pakikita sa'yo, pag ilalagay sa baso, paiinom sa'yo. Hindi ka bibigay? Eh putang na naman eh, 1 buwan na ako nakakulungan ng puta eh, may tayo pa dito sa ilong ko. Lublub ako ng gano'n sa auto popper eh. Hindi ko nakayanan yun. Yung bugbog, kaya ko pa eh. Putang na, pero yung tayo eh, auto popper, lublub ka doon, o kinukutsara, lalo na yung isang kernel. Minuto akong tinitira na. Kinakain ako nun. Mga 3, 4 na kutsara. Punta talagang. Hawak na yan. Tapos, sabi ko lang mo, tangin ninyo, lumuluwala lang ako. Tangin ninyo. Pag ako nagkaroon ng pagkakataon na magkita tayo, dito hindi pwede. Sabi nga sa akin, tumakas ka na. Nagisan ako ng baril. May bala. Ano ko bali? Dadamputin mo lang. Hindi ko ginagawa yon sa opisina pa. Sabihin ng labang ka. Pero hindi nila magawa sa opisina kasi walang maniniwala na reporter na katulad yun. Diyan, mga agaw ka ng baril. Sa opisina, nag-iisa ka. Ganyan ka. Eh, sila kahit na nasa ano ka, nakaposas ka.
Kumakain ka, nakapostos ka. Sigurista sila. Kasi baka may tendency ng manlabang ka, maagawan mo ng baril. Wala silang tiwala. Pero grabe naman yung pagpapahirap na yun, Lo. Ayun nga, sabi ko na Papakainin talaga. lahat ng klase, bala, iniipitan ka ng ganyan, pakainin ka ng tae, painumin ka ng ihi. Lahat ng bagay na karumal-dumal na hindi dapat gawin ng pulis ginagawa ka. Para lang aminin ninyo. Meron pa dyan yung Russian roulette na tinatawag. Iniiwan ng isang bala. Talagang bala yun, ha? Ito, ha? Puro mga double action, may cyanide, iniiwan na sa paigutan. Pero tansyado din ng pulis, eh. Ano ba, pangatlo, dalawa, pangatlo, yun na, medyo, kunyari, iikot yun. Kasi, walang makukuha ng informasyon. Pero pag nagsawa, titirahin ka na talaga. Ganun kalapit yung mga yun. Naranasan ko yan, eh. Hindi ko nila lahat. Nung araw naman po. Ngayon wala naman ako kasi wala na ako nababasang. Meron mga paminsan-minsan bangko ganun pero hindi katulad nung araw sa Taguig may hold up na bangko sa Paranaque sabay-sabay. Ngayon wala na. Kasi talagang hindi na talaga kayang pasukin. Magkakantamatay lang talaga. Mamamatay lang talaga kaya pag maliban na lang yung pera di-deliver sa annual account. Doon titirahin sa pero hindi mo rin makuha. Alam mo kung bakit? Hindi lalabas yung gwardiya. Ano, balali? Kukunin niya yung pera, babarilin pa kami. Hindi rin. Ano gagawin mo dun sa... di lalayasan mo na rin. Hindi lalabas yung mga yun. Sinubukan na namin, hindi lumabas. Sinunog pa namin. Hindi lumabas. Saan po ba kayo nang nakulong, Lo? Sa City Jail po ba muna? Nakulong ako na. Pero 3 taon lang ako. 1 taon sa Muntinlupa, 2 taon sa Colonia. Kasi mababa lang yung sentensya ko, 2 lang. Nakakuha ko ng 2 sa minimum, 2 kasi 1 taon sa maximum, 3 taon. Tapos yung 3 natitira, yung binuno ko sa laya na yun, nagre-report ako sa reporting. Tatapos ko yung reporting. Ibig sabihin, Lo, yung unang kulong ninyo, yun yung sa riot kanina, di ba? Tapos yung pangalawang kulong ninyo, yan na yung... Yun na yung sabi ko, putang ina, makukulong ako, wala pang pera. Ito, dito na sa... Yung pangalawang kulong ninyo, yun yung may naghuda sa inyo. Nakatatlong taon ako yung pangalawang kulong na... Kasi nung araw, ang bababa lang ng sentensya. Highway robbery, 2 taon hanggang 6 na taon. Ay ngayon ka mong hold up. Pinakamababa 10 taon. Pera pa yung ginamit mong barel, illegal possession pa firearm, pera pa yung bala nun, illegal possession pa ammunition. Hindi katulad nung araw, wala yun. Hold upper ka, hold upper. Ngayon, barel, yung pati bala yun, bilang yun sa magiging sentensya mo. Bilang yun, hindi katulad nung araw, nauli ka ng barel, na ginamit mo sa hold up, walang, hindi kasama yun. Ngayon kasama. Diba, nang hold up kayo. Yung barel kasama yun, iba yung rubber hold up, iba yung illegal possession of iba pa yung bala. Lalo na kung granada pa dala mo. Nobel yun. Basta pampasabog, Nobel. Kahit ang dami mong pera. Pero nahihilot pa rin, pera pa rin. Walang bagay na imposible pag may pera ka. Kaya kailangan, pag gumagawa ka ng kalakuhan, huwag yung may pera ka, gastos piso ka, mag-iiwan ka ng dumating yung punto na hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw pesta, hindi araw-araw birthday. May panahon na talagang taghirap. Mababakote ka, kaya may pera ka. Nung pumasok ko sa kulungan, hindi naman ako narikabyade kasi alam mo kung bakit. Bakit? Una, kilala ko sa laya. Pangalawa, may tatak ako. Sige, Sputnik ako. Kami mga Sputnik, lahat kami, numero 1. Kaya lang, siyempre, pag nasa kulungan ka, pagdating mo doon, may mga leader na nag-aasikasin yun. Ang mga naunang nakulong doon, tinatawag natin boss yun, mayor, natural yun, sa pangkat. Hindi pa pwede pagdating mo doon, gusto mo kagad, mayor ka kagad, hindi yun. Hindi pwede yun. Ang pangkat, hindi pwedeng sabihin mong babastusin mo. Kaya ka nasa pangkat eh. Saka anong mawawala sa'yo kung hahawak ka ng basan, maglilinis ka ng pasilyo? Sabihin natin big time holdover ka. Sa labas yun, dito, magtatrabaho ka. Bandang huli naman ikaw naman ang nakaganon, hindi naman habang panahon, naglilinis ka. Kung baga sa bago ka, sige, big time ka, sige, maglinis ka. O kung hindi naman, may pera ka, ikaw ang bibili na sabon, tubig, lahat. Ikaw gagastos. Inabot niyo po yung mga matitinding riot dyan sa... Yun nga sabi ko, nung dumating ako peace time na mga pangkaraniwang away-away lang. Kung inabot kayo mo naman, baka hindi na rin ako nakalaya. Kasi hindi
pwedeng hindi ka hawak ng matalas. Mamamatay ka. Hindi pwedeng hindi ka dadalawin. Kailangan magbitig ka ng matalas. Matalas namin, ganyan kakapad, tapos ganyan kakabal. Ang ganda pa ng mga ano. Pag isang saksak lang abutin mo, doon pag sinaksak na, mababa, 10 saksak. Gutay-gutay ka, atadong karne ng tao. Walang sumasaksak doon na isa lang. At tatak. Ito naman. Hindi ka mabubuhay eh. Pero ngayon, hindi na masyado. Siguro nagtataka ka kung bakit saan ang galing matalas. Doon din sa loob ng kulungan. Yung mga dingding doon ng bakal, nilalagaran, tsagaan, minamatalas. Tapos, inaano pa namin, tawag nun, sinusubo pa para magandang matalas. Tapos, kahit mukha mo, pwede mo lagay sa handle eh. Tataka, mga yaban, tataka. Sakay kumukuha ng matalas eh, sa pag yung napapanood, sa kumukuha ng matalas. Nilalagay na ba doon kung paano kinuha yung matalas. Nung araw kasi, bawat isang nakakulong, isang preso, may katres siya, yung bakal, bali dalawa yan eh, isa sa paso. Yung bakal na, doon namin kinukuha yung ginagawa matalas. Meron kayong mga may pangalan na... Marami eh. Pero yung iba, hindi ko katatak. Halimbawa, katulad ni Eddie Fernandez, Bingbong Crisologo, Ternel Beroya, Sputik yun. Sputik yun, laki ng tatak. Dito pa lang sa layak, yan yun, may tatak yun. Katira niya, pagpasok ko sa loob, may pangkat na ako. Siyempre, marami siyang atraso. Nagpapangkat na siya. Ilan taon na po kayo ngayon? 75. Parang 74 lang, masyado lang kinakarir yung pagtanda yun. Ako hindi ko iniisip yun. Kasi darating na naman ang panahon na kukunin tayo. Hanggat dito malakas-lakas pa, enjoy mo na. Ako sa totoo lang, tatrabaho pa ako hanggang ngayon. Swerte ko nga Skombi, nakapasok ko. May empleyado. Masama pa ba yun? Sumasabot kahit pa paano 600 sa araw. Kaya pinipilit ko ang makagawa ng mayroon man yung demonyo na kumusos. Isang big time. Hindi, kasi unang-una, baka yung putang isang big time may dong ako madali. Paano yung binubuhay ko, yung apo ko? Ako isang byudo na. Patay na yung asawa ko. Unang namatay yung nag-iisa kong anak, iniwanan akong 2 apo. Paano pag nabakote ako isang beses? Kaya nagtsatsagaan ko na itong sahod ko kahit maliit. Sabi ko nga sa apo ko, maliit lang yan. Pero lagi mo naman akong kasama. Boy Kamatis? Oo, doon na ako galing. Doon ako galing sa 4. Amadong Buwang, Sete Palabras, sila Ermin, sila sa 4, Porsi ako. 1976 ako lumaya. Hindi naman ako nagtagal doon eh. Sabi ko nga, pinilit ko lang talagang mamunti. Namitan ko ng konting utak, pera, para mapasok lang. Kasi tinan mo utang na, namunti ng lupa ko. Saan ka sa munti? Hindi mo sabi sa 4 kasi hindi ka naman galing doon. Munti nga, pero sakop na munti ng pabukan liwayo ay medium. Hindi munti yun. Pag sinabi munti, yun mismo yung maximum. Gumawa ako ng paraan. Pandi dito na ako eh. Pera, ginamitan ko nung doon. Naka1 taon ako. Tapos, saka ako nagpagbiyahe. At least, may naikukwento ko. Katulad ng kinukwento ko ngayon sa'yo. Kung wala akong maikwento, pambihiraan man to. Galing munti, hindi naman galing sa loob. Nakakainis. Diba? Okay naman po yung pamamahala nila Boy Kamatis. Yung inabot ko kasi peacetime na. Peace time. Saka isa pa, marunong naman ako sumunod eh. Kahit mabig time ka sa laya, kamal-kamal yung pera mo. Pagdating doon, hawa ka ng basahan. Wala namang mawawala sa pagkalalaki mo eh. Sumunod ka lang. Lahat naman sila nanggaling din sa ganun eh. Hindi ako hawak na, hindi pwede yun. Hindi pwede, matatakalan ka lang doon. Hindi pwede doon yung, kung sikat ka man sa laya, hindi pwede sa loob. Kung si Eddie Fernandez, diyan na lang doon eh. Mawak siya ng basahan. Eddie Fernandez isa lang ang inangaan ko doon na hindi nagtrabaho, nagpagawa pa ng kulungan. Bingbong Crisologo. Siya nagpagawa ng kulungan doon. Gabi-gabi, iba-iba yung dumarating na babae. Puro asawa. Putan nila babaero. Hindi naman pangit si Bingbong. Maitim lang kasi Ilocano. Matangkad, matangos ang yun. Ang gaganda ng mga babae. Putan nila. Ang puputi. Pera. Primitibo. Ano? Primitibo. Primitibo, kalaban yun eh. Ano siya eh, BC Oxo, naging BCJ na kasi yung Oxo naging BCJ. Primitibo, kalaban namin yun. Pero naririnig niyo yung pangalan na yan? Hindi lang narinig. Doon sa Munti nakikita ko kasi pag open, pag walang riot, nakakalabas naman kami. Galing loob yun, yung Primitibo, Kasi matagal itong nakulong. Yan yung nakita. Kaya lang, hindi ko katatakin, pero mabait yan. Okay, sa tagal-tagal na rin ang
tinagal niya sa kulungan, naisip-isip niya, wala namang mangyayari. Pero ito, Lord, yan yung mukha na yan, nakikita niyo yan doon. Nakikita niyo yan, yung mukha na yan doon. Oo. Ang sinasabi niya, ang pangalan niya, Primo. Primo, kaya nga, sinorkat niya, primitibo talaga. Primitibo to pa. Primo ang binigay niya. Para short, maganda, Primo. Rhyme. Pero primitibo talaga. Para katulad ko, Sok. Pero Socrates, gano'n. Bait yan. Itong Bait yan. matandaan to. Paano niyo nasabi na mabait siya, Lo? Saka sa tinagal-tagal niya sa kulungan, hindi na sumasali. Kumbaga sa naubos na yung ano niya sa katawan, yung init. Gusto niya namang lumaya. Alam ko lumaya na yan. Opo. Oh, yan. Bait yan. Pag yan ang kausap mo, yan ang interview mo, hindi ka magsasawang makinig. Makikinig ka. Kasi sa kanya yung totoo lang, hindi siya yung mabulaklak yung... Kung ano yung tanong mo, yun ang sasagot niya. Napakagandang kausap niya. Kasi sa totoo lang, magandang kausap talaga. Hindi ka sa sinasama ko yung sarili ko. Yung mga galing loob, hindi bastos, magkalang, gano'n ang presyo. Yung iba takot kasi presyo yan eh. Ako na nagsasabi sa inyo. Ang presyo, napakasarap interview na. Napakasarap kausapin. Tsaka diretso po kausap eh. Walang mga bola-bola, pag-ayaw-ayaw. Direktahan kung ano yung tinanong mo, yun lang naman ang sasagutin. Ano ba, katulad ko, kung ano yung tinatanong mo, wala nang iba pang ano, yun ang sasagutin ko. Napakasarap kausap, di ba? Opo. Ang dami niyang kwento, Lo eh. Ang istorya niya, naging supremo daw po siya ng Okso eh. Kasi hindi ko namang katatak yan eh. Sa BCJ yan. Kasi tulad sabi ko, ang Scotic, ang brigada namin 3. Kami ang pinakamalaking grupo. Marami kami. 4C eh. Doon ako galing, kay Kamatis. 4BA, kay Pakito Abidanyo, kay Kito. 2D, kay Bayampil. Sa Bitay, kay Boy Luna. Hindi naman sa kami pinangingilagan. Bukod sa marami, talagang, lalo na yung 4, talagang, pag sinabing 4 kay Boy Kamatis, wala na, may iwas yan mga yan. Kasi nung panahon na pumasok ako doon, talagang pinangingilagan na talaga yung 4. Kaya nga nung madistino ko, una, sa Iwahig ako dinadala, yung layo. Pinakauli nga sa Blayan, sumama na ako dahil malapit-lapit. Bala ko kasi pumoga nun. Ang litang sentensya ko. Kasi iniisip ko, puting asawa ko, putang ina eh. Ngayon iniisip ko lagi. Kaya na naisip ko, pag nakulong ka, huwag mo na isipin yung asawa mo. Huwag na isipin yung, isipin mo lang wala ka ng asawa. Iba na ang mga asawa doon. Yan ang tinanim ko. Tama yung ano ko. Pag nabas ko, wala na akong asawa. Naghanap ako ng bago. Isang preso lang nangaan ko doon, Bingbong Crisologo, paggawa ng sariling kulungan. Kung si Beroya, Colonel Beroya, pumares yun, pumasok sa amin sa 4 eh. Nagpatatak ng Sputnik yun eh. Pero si Bingbong Crisologo talagang paggawa ng sariling kulungan, tumutulong sa bureau. Kaya good. Nakalaya naman kagad, hindi nagtagal kasi nga tumutulong siya eh. Kaya araw-araw, gabi-gabi, iba yung babae doon. Ang daming babae na nagtik na yun. Ang dami yan. Matangkat siyang tao eh. Ito yung matangos yun. Hindi mo sabing pangit. Hindi mo sabing gwapo. Pero makapal. Ang puputi, mahilig sa maputi. Putang yan na, di ba nung araw uso yung miniskirt? Putang yan na, lumuluwa na yung mata. Walang hiya-hiya putang yan. Harapan yan. Alam naman ni, kasi siyempre, preso ko eh. Makakaganong ka lang, araw ng Pasko, kung alaw yung misis mo, pwede mong ganun. Saka, hindi uso doon yung gumaganong ka sa misis mo, sisilipan ka. Pero kung tatakal ka, mababang 20. Ginagalang ang babae doon, ginagalang ang asawa, kapatid ng babae. Hindi mo pwedeng bastusin. Silipan? Ako. Hindi pwede. May parusang nakaano sa'yo. Pambabastos na yan. May pangkat ka eh. Paano na po kayo lumaya? Tulad na sabi ko, maliit lang ang sentensya ko. Tapos, kaya napadala yung paglaya ko, nagpadestino na ako. Doon ako natutunan lahat. Magtanim, maggapas, mag-ani. Ayun, naging okay naman. Sabi ko, kahit naiksi pala yung sentensya ko, pero naging aral sa akin. Pwede naman ako magtrabaho ng hindi ako hahanapin ng pulis. Payag naman akong walang pera. Kaysa marami akong pera, patago-tago. Dito na ako hindi ako nagtatago. Kahit pa paano, pagtumba ng buwan, may sahod naman ako. Pasawa na Diyos, nakaka-12 taon na ako sa trabaho ko. Dyan sa
Tabing 2 taon na hindi ako gumagawa ng labag sa batas. Siguro, wag lang yung murahin mo ako, okay lang. Wag lang yung sasaktan ako. Murahin mo ako, nagbibiro ka lang ha. Wag ka naman kung mura. Ginaganon ko na kagad, sinosopla ko na kagad. Base sa buong naging karanasan po ninyo, ano po yung pwede nyong ipayo sa mga kabataan ngayon na pwedeng tumaak sa landas na Simpleng mensahe lang. Kung gusto mong mabuhay ng matiwasay na walang problema sa buhay, sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Kung ano yung bawal, huwag mong gawin. Bawal magnakaw, huwag. Bawal mag-hold up, huwag mong gawin. Kung bagas straight lang. Pero kung dumating yung puntong gano'n mo, gusto mo talaga mapasok sa loob. Ako, katulad ko, gusto ko mahawak ng malaking pera. Ano ba yung bumuo ko ng isang... Nung una, ganun ginawa ko, pero paglaya ko, inisip ko, wala rin eh. Tama na ako sa ganitong pareho. At least, nakapagtrabaho pa ako. Sa gobyerno pa. Tsaka lipas naman na lo eh. Okay naman, kasi wala naman akong dinagdag sa kung ano lang yung tinanong nyo. Pero mahalaga dun lo, yung aral ba na pwede nyong ibahagi? Ayun na nga na kung gusto nyo maging maganda buhay nyo, sumunod lang kayo sa batas. Walang problema. Kung ano yung bawal, yun yung gawin. Diretso lang. Pwede ka naman mabuhay ng hindi gumagawa ng masama yan. Masarap mabuhay ng pinakakain mo sa pamilya mo galing sa pawis mo. Kaysa naman galing sa hold up o ano. Hindi maganda yon. Sa buong karanasan ninyo, meron po ba kayong pinagsisisihan? Meron. Yung mga nakalipas kong panahon na yung mga pinagagawa kong yun ang pinagsisisihan ko. Bakit ko nagawa? Minsan sinasagot ko sa sarili ko. Kasi na kailangan mong pera. Ako na mismo sumasagot. Yun na yung nakagawa ko. Isang bagay na pinagbabawal dahil nga sa kailangan ng pamilya. Pero ngayon, kahit anong laki, kahit sabihin pa natin pagka nadali natin tigsa 10 milyon ang paghati-hatian natin. Sa inyo na yung 10 milyon, dito ako sa buhay na tahimik. Walang naghahabol, hindi palinga-linga, walang problema sa batas. Masarap yung parehas ka. Napakasarap. Wala kang kinakatakutan, nahuhulihin ka, may sumusunod kayo. Wala ka na kasi nagsabyado Napagtusahan ko na Ako, kung sino man yung nagbabala ko, may isip na ganong buhay, na gustong gayahin yung mga nasa loob, wag na. Pag-isipan niya muna mga 10 beses bago gumawa ng isang bagay na bagsabatas. Masarap mabuhay ng parehas, ng payapa. Makakatulog ka na mahimbing, hindi katulad ng panahon ko, saan ka nakakita ng natutulog, nakasapatos ka, ready to go na. Ang hirap kaya ng ganun. Na pag naglalakad ka, yung mga nagawa ko ng panahon ng kabataan ko, nagsisiyan ko na, pinagdasyahan ko na. Pero kung sino man yung mga may isip ng mga bagay na labag sa batas, alisin na nila sa isipan nila, masarap mabuhay ng mapayapa. Na walang kinakatakutan, na walang ginawang labag sa batas. Napakasarap. Di baling magtrabaho ka ng napakabigat na parehas ng galing sa pinagana. Kaysa namang magkamal ka ng panandali ang pera, hinahabol ka naman ng batas. Huwag na. Pag-isipan nyo muna ng 10 beses, 100 beses, sumunod ka na sa batas para maging maganda ang takbo ng buhay mo. Paano kayo nagbalik loob o paano kayo humihingi ng gabay o tulong sa Panginoon Diyos ngayong nung mga panahon na yun, tsaka ngayon po? Kasi lahat ng blessing parang ibinigay na sa akin Isipin mo, iskombi ka, nagkaroon ng trabaho, napapakain ko yung mga apo ko ng malinis, nang galing sa pinagpawisan ko. Bakit pa ako mag-iisip ng bumalik na magkamal ng dagliang pera na kamal-kamal na mauubos din naman kagad at wanted pa ako. Dito na ako na kasama ko pa ang mga apo ko. At least kontento naman ako sa sahod ko. Bagamat kapos, pero okay na yun. Kasi hindi naman ako naghahangad ng dati, nagkamal ng pera, gusto kong mag-asawa ng marami, pumunta ng kasino. Sa isip ko, wala. Ang nasa isip ko ngayon, isa lang, kung paano ko gagabayan. Kasi tulad ng sabi ko nga, patay na yung nag-iisa kong anak na babae, iniwanan akong 2 anak, patay na rin yung misis ko. Paano kung mawala pa ako? Paano yung maiiwan ko? Yun ang pinag-iisipan ko lagi. Sana, wag na muna akong kunin, ilayo ako sa mga aksidente, sakit. Kahit ganito, 75 na ako, wala pa naman akong ubo-ubo lang, okay. Saka tinigil ko naman lahat. Alak, sigarilyo, bisyo, tinigil ko. Sugal. Nagpasalamat din po kayo sa
Panginoon Diyos. Ay, oo. Unang-una nga, Panginoon Diyos, nilinaw ang aking isipan. Hindi ko na inisip yung magkaroon ng maraming pera. Hindi ko na inisip yung gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Baka mabakote ako, kawawa naman ako. Lahat ng mga bagay na bawal at may iwan ko nga po ko. Inaalis ko sa katawan ko yun. Kung ano yung naging buhay ko, huwag nyo nang tutularan. Hindi maganda. Mas maganda yung buhay nyo. Walang pinangingilagan, walang dapat ikahiya, parehas. Ako po si Socrates, alias Dino. Ito po ang istorya ng mga tattoo ko. When we're child, kasi pag meron ka nito, Sputnik ka na rin. Marami dati yan, kaya lang ito lang ang natitira. Sputnik. Sputnik Number one. Ano yung flying saucer? Ito yung number 1. Ito na yung pinakahuli. Ang dami, kaya lang, nung araw kasi, pag nabagansya ka, binubura ng pulis yan. Akala ng mga pulis, pag nabura na yung tatak mo, hindi ka na nakatanim na sa isipan mo, Sputnik ka. Hindi, lagay huli. Wala namang problema. Saka pag kilala ka ng Sputnik ka. Pero iba na rin yung meron kang pa rin buo. Ano to? Dragon Paniki? Dragon Paniki, Ito. Wala, marami ako nakikita ang ganyan na tattoo Dragon Paniki. Maraming binura dyan eh. Ito rin. Binura dyan. Halupihan. Banji. Mrs. Gwen. Misis niyo. Meron din kayo dito, no? Ay, mga nakasama ko sa kulungan yan. Mga nakasama ko sa kulungan. Ito mga to. Pero kayong pinakamakasaysayan na tattoo dyan, no? Yung tatago. Yung planeta talaga. Kasi magluluko ka, pagpasok mo wala kang tatakawawa ka. Doon ka sa kwerna eh. Di ba sana kung pagdating mo doon, may kakampi ka kagad. Iba yung may tataka. Hindi naman passes, pero yun na rin yun. Sa panggat, pagdating doon sa loob eh, gagalang ka naman kahit na angkat ka eh. Kasati ka sa sikuti ka eh. Hindi pwede rin yung argabyaduhin ka, hindi.